Prof, may tuturing ba nating first time ba na ganito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo sa mahabang panahon, maghahalos 3 taon na ang Vice President o kasalukuyang administrasyon. Ngayon lang ba, first time ba ito na talagang no holds barred talaga yung mga pahayag ng pangalawang Pangulo, Prof? Oo, pakiwari ko, ito na yung pinaka madiin at diretso na pagsagot niya sa mga bagay-bagay na nangyayari sa pagdawit sa pangalan niya, pag-atake sa kanyang institusyon. Ako'y nagulat at binuksan niya yung usapan kung paano siya dumating sa desisyon na tumakbo bilang Vice Presidente. Parang nag-chronology of events siya eh. So from 2016, sa tingin ko hanggang 2022 pa lamang eh. So sa tingin ko, gusto niyang ipaalam sa mga nakikinig at balita ko maraming nakinig kung ano talaga ang nangyari doon sa mga panahon na kailangan siya magdesisyon, sa panahon ng pagkakapanalo at sa panahon na naluklok siya hanggang sa siya'y umalis. Napapanahon na ba na ito'y maisa publiko, considering parang ang nagdadala kasi ng naging istorya noon ay itong kasalukuyang administrasyon at hindi natin ito na naririnig at hindi na pag-uusapan. Do you think timing lang ito, considering, alam mo na, yung naririnig kasi ng tao parang one side pa lang palagi, no? And ngayon, ito na yung pagbubulgar ng pangalawang Pangulo. Oo, tama ka doon, Admar. 2 taon siyang tumahimik dahil kasama siya doon sa tinatawag na unit team. Ngayon sa pangatlong taon, kung tatandaan natin, hindi naman siya sumasagot directly sa mga issues. Simula nung 2022 na sa Confidential and Intelligence Fund hanggang sa mga nangyayari of late. Ang pinakahuli ay yung natanong si Pangulo at sa tingin ko yun naman talagang planted na tanong sa Laos kung saan sinabi niya na I feel deceived, no? Pakiwari ko doon, nagda-divert na naman sila. This time around, sumagot ang ating Vice Presidente. Kung titingnan nyo ang konteksto niya, huwag nyo nang banggitin ang aking pangalan. So makikita natin ito, ibang Vice Presidente Duterte itong humaharap at sa aking pagtingin sa kanyang pagsasalita kanina, parang ready to engage. Hindi na niya marahil palalampasin ang panahon para makasagot. Diretso niyang sinasagot at ginagawa na niya ngayon ng konteksto. Sinasabi niya sa taong bayan, paano ba kami nagsama? I mean, sa akin, telling yung sinabi niya na hindi naman talaga kami magkaibigan. Telling sa akin yung pagpunta yung sinabi ni Senator Marcos, no? Pangatlo, yung sinasabi na wala naman na itulong ang mga Duterte. Clearly, sinabi niya yon na kailangan siya, sinabi ni Senator Marcos na kailangan siya para manalo yung kapatid. So makikita natin from the very start, it was a calibrated decision to get her. Hindi siya yung nag-apply, siya yung pinuntahan at may in-offer pa nga siya mga kandidato na Bisaya para dun to counter yung sinabi ni Senadora Marcos. Yung kanyang revelasyon po ngayong araw, do you think, kumbaga, ito'y sapat na mga impormasyon para ma-dispute yung naging pahayag ng pangalawang Pangulo? Yung mga detalye na yon, sapat na ba yun? Though meron pa siyang sinasabi na yung mga numero nung survey, no, na doon makikita din talaga kung sino nga ba talaga yung na-deceive, ginamit lamang, Prof. Admar, makikita mo, handa si Vice Presidente. Natatandaan natin yung sa DepEd, yung sinabi niya, ano bang rason, ba't ako humiwalay?
pinuntuhan niya yung pag-insert sa school building projects. So ito ay isang tao na hindi lamang humahampas sa hangin na nakikita natin ngayon sa uri ng politika na hearing dito, hearing diyan, pero parang witch hunt, tagahanap ng ebidensya. Ito, simula nung humarap siya tungkol dun sa, kung natatandaan niyo yung video, na three-part, mahaba, no? Pero makikita mo, meron siyang evidence. Kanina, present niya yung meeting tungkol dun sa survey, na sinabi niya, hindi niyo pwedeng picturean. May sinabi rin siya dun yung resulta ng survey, pero hindi niya dadalhin niya. So, makikita mo in every step of the way, parang pinaghandaan niya, kung sakaling ako'y iligwak, kung sakaling ako'y ihulog, sandali lang, may ebidensya ako. Very telling yung sinabi niyang may 5 potential charges of impeachment sa Pangulo. So ito ay pumupunta na ngayon siya sa arena ng impeachment. Nung una, ang napapakinggan lamang natin yung mga ugong-ugong sa House of Representatives ng impeachment. Ngayon, may counter na siya. So yung pagbubukas sa November 4 ng Kongreso, baka yan unahan kung sinong mag-file ng impeachment complaint. Hindi natin sinasabing mahuhusgahan kaagad yan dahil ang November 4 to December 20 ang calendar ng Kongreso at yan ay gagamitin para matapos ang budget. Ngayon, kung may unahan sa pagpa-file ng impeachment, napakahirap yang mangyari dahil sa Senado, 7 ang re-electionist at 5 ang graduating. So paano mo mako-constitute yung impeachment court? Sa tingin ko yung sinabi niya kanina ng halos 2 oras, ang balita ko nagulo ang political establishment at nagpa-counter moves. Kasi ngayon lang natin nakita ang Vice Presidente na talagang diretso, may mga sinabi siyang analogies, katulad nung paghukay sa labi, no? At itatapon sa West Philippine Sea. Medyo maaanghang yung mga binitawan niya. At ito ay hudyat ng hindi susuko itong Vice Presidente natin ngayon at ipaglalaban niya yung institusyon. Opo, yun sana yung next ko na tanong, kung nabago ba ang landscape ngayon, arena, dahil sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo. At the same time, makikita mo ba na maglalaylo ang mga una ng mga bumabati ko sa kanya, considering nabanggit na niya yung sinasabing 5 dahilan para sa impeachment kay Pangulo, and at the same time, meron pang mga pahaging at possible next week yung kay Speaker Romualdez at saka pati na rin si First Lady, nabanggit din niya. Nakikita mo ba magiging laylo o maglalaylo yung pagbanat sa kanya o magiging mas intense pa, Prof? Well, Admar, makikita natin, no, katulad ng sinabi ko, pinaghahandaan niya ang mga sinasabi niya at ito ay may mga ebidensyang sinasabi, hindi niya kaagad linalabas ang barahan niya. Makikita mo, may sinabi siya nung huli niyang press conference about a video. So, kung ikaw ay nasa administrasyon, kailangan mong tingnan itong mga binibitawan niyang mga baraha. Kasi may video, may 5 charges of impeachment. Sinabi rin niya doon na kahiya-hiya itong si Speaker, no? At sinabi rin niya yung pangatlong tao doon sa triumvirate na talagang the institution is being put down. So, makikita mo, pumapasok tayo sa, yung iba ang sabi very toxic. Hindi naman nanggaling yung toxicity sa Vice Presidente. Again, babalik ako, 2 taon siyang tahimik. Doon sa pumupuna sa demeanor niya, kung ikaw ay 2 taong tahimik, pagkatapos every budget cycle, ang pinupukol ay yung Confidential and Intelligence Fund. At nagkaroon na nga ng committee sa House na
talagang hinahanapan alam mo yung committee ni Congressman Chua, talagang witch hunt eh. Naghahanap sila ng pwedeng makaso sa impeachment. Di ba ang usually experience natin sa impeachment, fina-file yun. Pwede ng isang miyembro, pwede ng isang outsider, pero na-research mo na kung ano yung charges. Ito, ang ginagawa doon sa committee ni Congressman Chua, hinahanapan. Ano pa yung grounds na pwede nating magamit? So ngayon, bago yan. Kasi usually, pumapasok lamang ang Kongreso sa ganyang usapan pag meron ng impeachment complaint na na-file. So makikita mo dito, arising from the committee hearing of the good government and public accountability could possibly be the charges that will be used by whoever will file. My sense is it will be a member who will file para gumulong na. Yun nga lang, yung timing, yung sinasabi mo, pumapasok ba tayo sa ibang arena, naandyan na yung naghahanda sa kampanya eh. So politicized talaga. Ang impeachment ay isang political tool, pero dahil naghahanda ka na para sa kampanya, mas lalong iigting ang politika. It can work both ways, no? Ang problema sa administrasyon, sila ang nagsimula nito na ang tingin ko it is a witch hunt, a fishing expedition. Hindi defined ang end goal at walang exit strategy. Kung titingnan natin, alam mo, mahalaga sa politika na parati ka may exit strategy. Kung magkagipitan, saan ako lalabas? Kung maayos, paano natin tatapusin ito? Yan ang problema ng Quad Committee at ng committee ni Congressman Chua. Kasi hindi mo alam hanggang kailan yan dadaloy, hanggang kailan iipitin ang napakaraming tao dahil dyan sa pag-cite sa contempt, no? Kaya napaka labo in the sense na what are you trying to prove? At ano yung end goal? Ma'am, anong dating sa inyo nung kinuwento ni VP Inday yung tungkol sa relo? It turn out, marami nakita na ngayong video na yung pala ay sa PMA. Oo, alam mo, kanina lang, nag-check lang ako ng yung isang social media channel, bumulaga sa akin yung pala yun. At alam mo, ang nakakatuwa sa social media, ang gagaling nung iba na magtago ng mag-grab ng picture, pero muna pagsama yung larawan ng Pangulo at larawan ng ating Pangulo, kung saan yung dating Pangulo nagbigay ng relo sa isang graduate at yung pangalawa kung saan tinanong lamang at hindi pinansin. So ako akala ko graduation yun ng sa eskwelahan, yung pala PMA. Nakakalungkot dahil makikita mo yung pagkakaiba nila. Ang isa, nagtanong, bakit kailangan mong, di ba, why should I give you my watch? Yung isa, kaabog-abog, binigay lang talaga yung relo. So, napaka-interesting na citation, at natatandaan ito ni Vice Presidente sa dami nilang times na magkasama, sa dami nilang pinanggagalingan ng mga events at gathering. Bukod tangi, na natandaan niya yan. So, I guess, makikita mo, hindi talaga sila magkakilala at sa bawat okasyon na magkasama sila, inoobserbahan ni Vice Presidente. So, sa tingin ko, yung 2 taon na pananahimik niya, napakahirap kasi meron siyang mga dalang kim-kim, hindi naman sama ng loob, pero kim-kim na parang yung sinasabi niya, hudyat ng karakteristik ng isang tao. At para mo malaman yan during the time na naninilbihan ka, mahirap yung dala-dala. Opo ma'am, lalo na sa kampanya, sinabi niya rin na nung nasa daw sila, campaign trail, meron daw inabot yung isang ale kay then frontrunner BBM, kiningnan lang, para hindi mapahiya yung ale, kinuha niya yung papel. It turn out na may request na 5,000 na assistance. Yung the little thing that counts ba? Yung sinabi kong ni V, parang dating sa akin nun, ma'am,
kung nakukuha mo itong mga detalye na maliliit o yung mga request na maliliit, mapagbibigyan mo, how much more yung mga malalaking mga pagtitiwala? For example, the presidency, ma'am. Oo, alam mo, MJ, very telling yung mga examples na binigay ni Vice Presidente. Katulad nga ng sabi ko, it shows about character, no? It shows about how you truly love the Filipino and how you truly love the country. Kasi kung yung maliliit na bagay na 5,000 lamang, hindi mo papansinin at nakatuon ka lamang sa mga dambuhalang negosyante, doon para niyang sinasabi na hindi niya actually kino-conclude eh. She is leaving certain things hanging for those who are watching to make their own conclusion. Kung ako nung narinig ko yan, ang immediately, di ba, marami naman ako nakita ng politiko na may pag inabot, kinukuha. Whether you read it or not, that's your own character. Pero sa iba, tinanong pa niya, may number ba? So ito yung tao, yung concern to the public, defines her persona vis-a-vis a president who is so detached from the ordinary Filipinos and who wouldn't be bothered by those things. Sa akin, telling yun. Kasi kung ganun ka pa lang nung nangangampanya, paano ka sa governance? Masakit rin marinig na hindi handa ang Pangulo, na wala siyang alam. Sa tingin ko yun, sa mga governance people, sa mga nag-aaral ng political science at public administration, masakit pakinggan yun. Kasi, in effect, may hinalal tayo na hindi handa. Na una-una, walang concern. Pangalawa, di ba sinabi ni Vice Presidente, hindi natin alam kung ano ang kanyang plataforma, hindi natin, at babalikan ko nung eleksyon, may nagtanong sa kanya yung platform, alam ko handang-handa yung kampo nila nung nagkaroon ng meeting para sa discussion ng governance platform. Yung mga staff niya, karamihan taga Davao, na-shock dahil hindi naman nila pinag-usapan at pinasabit lang yung folder. And after that, wala nang platform na pinag-usapan, nauwi na lamang sa yung sinabi niya, sama-sama tayong bangon. No? So, babalik ulit tayo dun sa campaign. Para niya sinasabi na kung ang kampanya nyo, promiso lang at walang detalye, ay mahirap tayo talaga. Again, ginamit na naman niya yung word na budol. So, pag tingnan mo to, marami kang hihimayin dun sa 2 hours na na pag-uusap niya. At sinabi rin niya na next week na lang. So, I guess, baka magiging regular ito. Ma'am, balikan ko lang yung sa relo. Dahil, di ba, binigyan niya is kakagraduate lang sa PMA. Sino ba yung mga PMA? Yung mga leader sa Armed Forces of the Philippines. So, usapin po yan, ma'am, ng pagpapahalaga sa buhay ng tagapagtanggol ng konstitusyon ng Republika, ang AFP. Sa ganong kaliit na detalye, ma'am, harang iba ang dati. Tingnan mo, ma'am. Oo, at saka para lumalabas, napaka-materyoso ni Pangulong Marcos. He cannot detach away from what he has compared to President Duterte. Probably it's a function of mahal yung relo niya at kay Presidente Duterte hindi. Pero hindi yun ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin, you're the anong tawag dito, Commander-in-Chief. It's a graduation, and this graduating are probably now junior officers. So napaka-telling yung mga sinasabi niya kasi bumabalik uli dun sa issue na mahal mo ba talaga ang Pilipinas? Mahal mo ba talaga ang Pilipino? Kaya mo bang magbigay para sa bansa? I mean, marami siyang linagay doon ng mga symbolical symbolical examples to prove to everyone that hindi ito yung leader. I mean, may nag-ask pa kung i-rate mo siya, nasaan. Yung freewheeling na ganon, well, una, siguro nagiging at ease na siya with the media
Pangalawa, ang challenge doon for the mainstream media to really report what she said. We will see whether there's a spin or they will come up with diversion again. Sa tingin ko, napakalinaw naman sa taong bayan ngayon yung pattern of behavior na nangyayari tuwing may ganitong pangyayari. Ma'am, bago lang si partner Barolet, ito bang mga tinura ni VP kanina sa press conference, ito ba'y kumakatawan sa mayorya ng saloobin ng publiko? Well, alam mo, pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo kung ang taong bayan magigising at gagawin itong barometro para sa desisyon nila sa Mayo. Hindi kung tatambakan na naman o ilulubog na naman ng mga counter-propaganda nitong administrasyon na ito. Pero ang critical dyan na kailangan natin balik-balikan, padating na ho ang kampanya. Gusto nyo bang maging issue yung mga pinupukol sa inyo? O aayusin nyo? At siguro magiging tahimik at hindi na magbatuhan. Kasi makikita naman natin ginagamit ang lahat ng levers ng power against si Vice President Duterte. Hindi sila tumitigil at ganun din ang kay dating Pangulong Duterte. So, pag pinagsama mo yon, yung effort talaga was designed so as to ruin the Dutertes and make them the weakest political players by 2028. So yun, given na. Kaya kung titingnan mo yung pagdaos-os ng Duterte, talagang ang design is bugbugin yung mag-ama. At in the hope na kung sino man yung kanilang kandidato, kayang manalo at kayang ungusan ang kung tatakbo si Vice Presidente Duterte. And napukaw ba muli kasi kung napapansin ko sa social media post ngayon, lalo na yung itong after nitong naging press briefing ni VP Sara, Prof. Malu, kahit na sa government na mga social media page na tinatanong yung mga kaalyado ng administrasyon, mas marami yung parang galit dito nga sa mga kumakalaban sa pangalawang Pangulo. Kumbaga, ang tanong ko, napukaw na ba ang taong bayan na hindi pa masyadong vocal lalo sa social media kasunod po nitong naging pahayag ng pangalawang Pangulo? Kung titingnan natin yung kay Vice Presidente, very calibrated Kasi meron pa siyang mga sinusubing baraha. So, yung sinabi niya, next week naman yan, siguro sa pagbubukas na ng Kongreso. Ito ay nag-iisa lamang hindi siya komite, hindi siya maraming miyembro, siya lamang. And that shows a lot of courage. Kahit na alam niya na mawawalan siya, ang palaki na yung deduction sa OBP budget, no? Kahit alam niya yan, nagsasalita siya. In a sea of politicians who use their position in their committees to destroy the Vice President, when you see her standing up all by her lonesome, that is a very telling development in Philippine politics. Siguro ngayon lang tayo nakakita ng babaeng ganyang katapang. May mga nagkokomentaryo na very unbecoming. Doon sa nagkokomento ng very unbecoming, tingnan nyo naman kung saan galing. Uulitin ko, 2 taon siyang nanahimik. Renespeto niya yung pagsasama nila. Pero ano sinukli? Diba? So, kailangan tingnan parati natin yung perspektibang yan, ang kontekstong yan. Kasi kung kakalimutan lang natin at sasabihin natin, ay, kita mo, talagang may attitude ito. Babalik ako doon sa pagiging sexist na remark. Ang babaeng nagsasalita ng diretsyo, ng tuwid, ang parating sinasabi, brat. No? Pero ang lalaking nagsasalita ng diretsyo at tuwid, sasabihin, matapang.
Ang galing niyan. So doon sa undertones ng komentaryo ng iba, sana ho maging maingat tayo kasi you use a different measurement for a female politician and a male politician, which sometimes put down a vice president. Again, wag ho tayong madala sa agos ng politika. Tatandaan po natin, ba't ba nagsumagot si Vice Presidente? At clearly, kailangan niyan sumagot sa mga accusation na binibigay sa kanya. Hindi sa pamamaraan ng House of Representatives, pero sa pamamaraan na lalabas ang katotohanan. Kaya niya ito ginagawa na nakikipag-usap siya sa media, whether the media will report it or not, sinabi niya. Kaya nga ang makikita natin, yun yung power ng social media. Hindi filtered yung nakita natin kanina kay Vice Presidente. Meron po bang nakikita kayong positive effects nito, lalo na sa mga possible na mga pambato ng mga Duterte? Well, unang-unang, Admar, alam mo, pag nagka-file ng impeachment at malapit na tayo sa start ng kampanya, magiging political issue. Magiging kasama sa paano ba tayo pumipili. So, yung impeachment will remind people, ito ba dapat ang ating ihalal? Pangalawa, ano ba ang ginawa nila laban kay Vice Presidente? On the other hand, ang bumupukol lamang kay Presidente at kay Speaker si Vice President. Wala kang nakikitang, yun nga yung parati kong sinasabi sa inyong dalawa, sino ba ang oposisyon? At yung opposition ba yun? Tumitira kay Speaker, tumitira kay, when I say tumitira, constructive criticism. Dahil under this administration, nakita natin ang pagtahimik ng oposisyon. Kung sino man yung oposisyon. Kaya nga ako ang challenge ko, kung sino man yung oposisyon, maghayag kayo. Kasi kailangan maklaro sa konteksto ng kampanya kung sino ang majority at sino ang minority. Dahil ngayon, nagkakaroon ng graying of the division at hindi maintindihan ng taong bayan sino ba. Yung bang mga independents ay opposition? I guess the fact that they are independents is showing to everyone na hindi kami papanig dyan sa labanan nyo. Okay? So, by that alone, sinasabi nila sa mga botante, merong third way. Merong isang grupo na hindi sumasanib dyan sa kaguluhan. Dito kami. Sa tingin ko, itong darating na eleksyon, malaking bagay ang ganyang pagko-contrast kasi on both sides, whether pro-Marcos ka o pro-Duterte ka, hahanap kayo ng reasonable option. Hahanap kayo ng pangatlong pamimilian at hindi tulak kabigin itong mga independents. May option ang taong bayan para tingnan sila ng mas maigiting dahil hindi pumapaloob dun sa awayan ng Marcos at Duterte. Ngayon, merong mga nagsasabi dyan na napakahirap talunin ng administrasyon. Hindi ho mahirap, lahat sa politika posible. Basta klarado lang ang mensahe nyo at klarado lang ang opsyon. Ngayon, ang naririnig natin, yung kaninang tanong ni MJ, yung sa arena, ang naririnig natin, ang sinasabi, bago namang muka, bagong pangalan. Whether that will bring bagong politika is something that we will have to establish in the 90-day campaign period. Panghuli na lang, yung naging pahayag ng Pangalawang Pangulo na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano po yung basa niyo po dito, Prof? Tsaka, Prof, sabi ng Young Guns, bastos daw desperada, yung ganong pahayag. Hindi. Sa tingin ko, nagpapakatotoo lamang si Vice Presidente. Kasi, nire-remind niya sa taong bayan, sandali lang, sino ba ang nag-raise ng political capital para mailibing ang inyong tatay? Tapos gaganituhin kami.
Basic, ganun lang yung sinabi niya in a roundabout way. Very metaphorical yung, pero ang pagkasabi niya talagang no? May action pa eh. Sa tingin ko yun, she is now separating herself from the Marcoses. At parang threat. Hindi niyo titigilan, ito ang gagawin ko sa inyo. And that metaphorical comment is loaded with so many implications. It can be literal, it can be metaphorical nga, or it can even mean more than what throwing a dead body means. Napakahalagang tatandaan natin, again, yung konteksto. Sino nagpalibing, sinong ginamit ang political capital para matapos yung isyung yan, sinong nagamit, di ba? At sinong ginamit uli noong 2022. So, sa tingin ko, ito ay Vice Presidente Sara Duterte na ngayon naghahayag sa mga kung yung guns yan o yung mga iba pang point person ni Speaker, na I'm ready. I'm ready to stand alone. I'm ready to fight, a good fight, and that she will defend the institution of the office of the Vice President.